Hindi hadlang ang pagkakamali mo sa pagmamahal ng atin pong Panginoon. Because God's love is greater than your mistakes. Alam niyo ba na pwedeng hindi ituloy ng Panginoon ang pagbibigay ng tubig sa mga Israelites? Ang tinutukoy ko sa Numbers chapter 20. Ito yung devotion namin kanina sa amin pong magkape. Sa early parts ng chapter na yon, nakita namin na itong mga Israelites patuloy pa rin yung kanilang pagrereklamo sa atin pong Panginoon. At dito nga, tubig naman yung kanilang nirereklamo. Sobra naman, mahirap, wala silang mainom. Kaya naman ang Panginoon ay inutusan niya si Moises na magsalita siya sa bato. But unfortunately, ang ginawa ni Moises ay hinampas niya yung bato at lumabas yung tubig. Nagkamali si Moises dahil ang utos lang ay kausapin niya lang yung bato at lalabas niya ng tubig. Ang danger kasi doon, nung paghampas niya, ang interpretation ng mas maraming Israelites ay dahil sa paghampas, hindi dahil sa Diyos. Pero here's the powerful truth. Hindi tumigil ang Diyos, nagbigay pa rin siya ng water. Bakit? Because God's love is greater than our mistakes. At hindi lang yan. Ang moment na yan points something greater kay Jesus Christ. Sa Romans chapter 5 verse 8, basahin ko po sa inyo. But God demonstrate His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. This verse so clear na inoffer ni Jesus Christ yung kanyang sarili dahil sa atin, sa ating mga kasalanan. Alam niyo po yung love na ginamit dito sa Greek ay agape. Ang ibig sabihin, selfless, unconditional, undeserved love. Hindi ito love na dahil deserve ko, hindi ganoon. Ito ay love na kahit nagkamali ka, nagkamali ako, ibinigay pa rin ng Diyos yung love na ito. Tulad sa disyerto, kahit nagkamali si Moises, dumaloy pa rin yung tubig, yung blessings para sa mga Israelites. Sa buhay natin, kahit nagkamali ho tayo, dumadaloy pa rin ang biyaya sa pamagitan ni Jesus Christ. Hindi hadlang ang pagkakamali mo sa pagmamahal ng ating pong Panginoong Diyos. Kasi ang pag-ibig niya ay mas malaki kaysa failures mo. Baka mayroon kang kaibigan na nagtatanong, paano nga ba pumunta sa langit? Meron po akong link diyan sa description. I-copy mo lang yon at i-send sa kanya. At mayroon pong magtuturo sa kanya sa pamagitan ng video, 8 minutes lang ito, at maintindihan niyang maigi. Paano nga ba biblically pumunta sa langit? Again, ako si Pastor Wes, na laging nagsasabing, be an inspiration at solution po. Ingat po kayo. God bless everyone. Bye.